Happy Thursday morning po mga kapatid. Tayo ay muling magbulay-bulay ng kanyang mga salita sa pamagitan ng ating Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. At ating pong papurihan ang ating Panginoon sa kanyang karagdagang buhay at lakas na kaloob sa atin. Pagpapatuloy po natin ang ating paksa ngayong umaga na may pamagat na Magkaisa Part 2. At ang ating batayan talata ay ating muling masusumpungan sa Efeso 4:3-5. At ganito ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon: sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. May isang katawan at isang Espiritu kung paano may isang pag-asa na para dooy tinawag ng Diyos. May isang Panginoon sa iisang pananampalataya at iisang bautismo. Salamat at papuri sa ating Panginoon sa ating pagbasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Noong Wednesday morning po, mula sa ating pagbubulay-bulay, ay tinalakay natin yung tatlong magandang prinsipyo na sa katanungan na how do we
maintain unity among the members of the body of Christ? No, paano po ba natin mapapanatili, no, ang ating pagkakaisa sa ating paglilingkod sa Panginoon bilang tayo ay katawan ni Kristo? Sabi nga po natin yung sa verse 3, let us be moved by humility, let us pursue the agenda of shalom, and let us be moved by love. Yan po yung naunang tatlo na ating pinagbulay-bulayan sa ating paksa na magkaisa. Tutuloy po natin yung point number 4, 5, and 6. At ito po ay ang mga sumusunod. Una po, ang sabi po sa point number 4 natin, let us believe that each one of us completes the others. Tandaan natin na mahalaga ang ating pagkakatulad dahil sa isang Diyos at pananampalataya. Tayo'y magkabilang sa isang pamilya. Ang pagkakaisa ay hindi basta mangyayari na lamang. Kailangan natin ang pagpupunyagi upang mapanatili ito. At sabi nga natin, lagi tayong sinusubukan ng ating kaaway na tayo ay magkahati-hati. Kailangan gawin natin ang lahat ng ating makakaya upang mapanatili ang ating pagkakaisa. Upang mapanatili nagkakaisa ay ating ipadama sa bawat isa na mahalaga ako at ikaw. So tayong lahat ay dapat maipadama natin sa isa't isa, sa loob ng iglesia, even sa ating pamilya, sa ating mga workplace na ating mga nakakasama as a team, ay dapat maipadama natin na magiging kumpleto tayo kung tayo ay patuloy na papaghariin ang pagkakaisa na nagmumula sa ating Panginoon. Kaya mahalaga po ikaw at ako, mahalaga tayong lahat. Tayo ay tinawag sa isang pag-asa. Pag-asa natin bilang mga anak ng Diyos na may tatanggapin tayong mana sa langit at mabubuhay tayong kasama niya magpakailanman. Pag-asa ng bawat mananampalataya. So kaya ating patuloy na paniwalaan sa bawat isa sa atin na tayo ay kinakailangang may padama ang kahalagahan ng bawat isa sapagkat sa ating pagkakaisa ay makukumpleto natin ang anumang mga gawain kahit ito'y mabigat ating mapagagaan. Number 5, ang wika po, let us recognize each other's unique gifts. Yan. Mayroon po tayong magkakaibang mga kaloob na tinanggap sa ating Panginoon Diyos. At dapat nating itong kilalanin at tanggapin sa kalalagayan ng bawat isa. Sa halip na tayo mainggit, magselos, yung taglay ng isa ay nasa atin din at yung taglay naman natin ay nasa kanila. Pero ang wika po ay meron tayong kanya-kanyang mga natatanging kaloob na galing sa ating Panginoon. Sa pamilya ng Diyos, walang sino mang may karapatang magmayabang at humamak ng bawat isa. Ang bawat isa ay pinagkalooban ng kanya-kanyang kakayahan. Kaya ang wika po sa Romans 12:6-8, tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung ang kaloob natin ay pagsasalita, pagpapahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating mga pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob ng pagtuturo. Magpalakas ng loob ang may kaloob ng pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang iyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo ng may buong galak. Let us recognize each other's unique gifts ng ating Panginoon Diyos. At kapag ito ay ating pinahalagahan, kinilala ang mga natatanging kaloob ng bawat isa sa atin,
pamagari sa atin ang patuloy na pagkakaisa. Na kahit tayo ay mayroong iba't ibang mga kakayahan, talento, kaloob ng ating Panginoon, ngunit nagiging isa tayo sapagkat tayo ay pinaghaharian ng Espiritu ng ating Panginoon. Number 6 po, doon sa ating patuloy na pagbubulay-bulay ng magandang mga prinsipyo upang mapanatili natin ang kaisahan na nagmumula sa ating Panginoon. Let us be willing to serve others. The only way for us to grow in our Christian life, the Christian faith, is to serve others. Kung ang hinahanap natin ay maglingkod, hindi na natin mapapansin ang mga kakulangan ng iba at mangingibabaw sa atin ay ang excitement. Yan, di po ba? Napakagandang paalaala sa atin. Kung lagi ang iisipin natin ay maglingkod, mag-serve sa Panginoon, sa tao, sa iglesia, sa lahat ng ating makakayang paglingkuran, mawawala na po at hindi na natin mapapansin ang kakulangan ng bawat isa. Sa halip, ang mangingibabaw sa atin ay ang excitement na tayo ay sa Panginoon. Ang wika nga po sa Ephesians 4:8, ganito ang sinasabi ng kasulatan. Nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Magkakaiba ang pagkakaloob nito sa mga mananampalataya. Ang mga kaloob na tinutukoy dito ay ang tanging galing at mga ito ay ni Kristo sa atin upang paglingkuran natin ang iba. Sa pamagitan ng biyayang nagliligtas at ang biyayang nagkakaloob o paglilingkod, lahat tayong mananampalataya ay pantay-pantay na mga anak ng Diyos. Ang bawat isa ay may iba't ibang kaloob at iba't ibang tungkulin. Tulad ng mga anak sa isang pamilya na may iba't ibang mga kaloob at katungkulan. Salamat sa ating Panginoon Diyos, sa ating patuloy na pagkakaisa mga kapatid, at sa ating mga nalalapit muli na mga activities. Salamat sa ating mga commitment, ating mga kaloob na mga ating tinatangkilik para matugunan ang ating mga pangangailangan sa ating church anniversary. At maging dito sa ating outreach program, hindi lamang ng espiritu ng pagkakaisa na nagmumula sa Panginoon. Kaya magpatuloy po tayo sa ating mabiyayang paglilingkod sa ating Panginoon at sa ating iglesia at sa ating kapwa, at ang Panginoon Diyos ay siyang magbabalik ng saganang pagpapala sa buhay ng bawat isa. Tayo po muli ay manalangin at magpasalamat sa Panginoon. Panginoon Diyos, salamat po sa umagang ito at sa iyong mga salita na aming muling pinagbulay-bulayan, paalaala sa amin na mapanatili namin ang pagkakaisa. Panginoon, i-bless mo po ang aking mga kapatid sa kanilang mga gagawin sa buong araw na ito, sa kanilang work, sa pagpasok sa school, at sa mga kapatid namin na laging naming dinudulog, lalo na po ang mga kapatid at kaibigan namin na may mga karamdaman. Be-bless po kayo ng ating Panginoon mula sa inyong mga pananampalataya, kayo ay pagagalingin. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Papuri at pasasalamat po sa ating Panginoon at salamat po sa inyong pagsama sa akin. Friendly reminder po sa bawat isa, be Christ-like in your workplace today. Humayo po tayo maglingkod at patuloy na magkaisa.